Asukal sa gatas ng bata. Nako, X po yan. Hello mga mommies and daddies. Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Kayo ba nagbabasa ng label ng mga milk formula kapag ang inyong anak more than 3 years old na? Yung pwede nang mag-inom talaga ng gatas to continue yung nutritional cycle nila o nutritional requirement, di ba? Nako, mga mommies and daddies, basahin nyo po yung label ng mga milk formula na binibigay nyo sa mga anak ninyo. Baka po kasi in the future, maging obese, mataba ang inyong anak, or magkain ng diabetes. Yung pala, dahil sa gatas. No po. Alam po ninyo, meron talagang sugar na ibinibigay na ginagawa dito sa mga milk formula na dapat kahalintulad ng nasa breast milk. Ang tawag po dyan, lactose. No po. Yan po ang pinaka-acceptable at gold standard. Pero, daw kayo, mga mommies and daddies. Then, napag-alaman natin dito sa mga report na binabasa ko ngayon na meron palang mga milk companies na gumagamit ng mga added sugar. Ano po yung mga yan? Corn syrup solids. No po? Ito po yung mga glucose polymers. Pag nagbigay ng ganyan, no, nabasa ninyo doon sa label ng gatas ng anak na meron nito, ay easy to digest yan at very common na binibigay sa mga hypoallergenic na gatas or soy formula. Pangalawa, meron yung sucrose, no po. Ito yung parang table sugar, yung mga muscovado o kaya yung refined na kulay white. Very sweet and it improves the taste in specialized formulas. Ano pa? Pangatlo, itong maltodextrin, starch-derived carbohydrate, used as thickener and energy source, sweet than sucrose. So basahin po ninyo yung label, ano? At meron yung iba, glucose syrup. It provides quick energy, common in anti-reflux or specialized types of milk. So, pag nakita po ninyo ito sa label ng formula na gatas na binibigay nyo sa inyong mga anak, mga 3 years old pataas, no po, daw, medyo mag-ingat po kayo. Dahil nagkaroon ng recommendation ang American Academy of Pediatrics and the World Health Organization strongly advising against the use of sugar alternatives in milk formulas. No po. Ayan, kagaya halimbawa ng aspartame, sucralose, or stevia. Hindi dapat pinahalo sa gatas yan. At meron po silang insufficient research, inamin naman nila, ng long-term side effect in developing metabolic systems. Halimbawa, magka-diabetes, hypertension, or obesity ang ating mga anak. Ano pa? Yung recommendation nila, bawal din daw yung sorbitol or xylitol. No po? Because it can cause digestive upset and diarrhea in children or infants. Honey, yung matamis, pulot pukyutan, galing sa mga bees, no po? Never used in formula or given to infants under 12 months old due to the risk of infant botulism. Ito ay isang uri ng sakit, no po, na affected ang mga bata kapag binigyan sila ng honey or pulot pukyutan. So, bakit ba nagkakaroon ng concern pagdating sa ganito? Dahil kapag ang sugar hinalo sa gatas, nagkakaroon ng taste preference yung mga bata paglaki nila. Kagaya niyan, pag nasanay sa matatamis, maghahanap sila ng matatamis na pagkain or inumin later in life. Metabolic health, high glycemic sugar like corn syrup, yung binanggit natin kanina, can cause quicker spikes in blood sugar compared to lactose. Kaya ang ibang mga bata nagiging sobrang kulit, no po, kasi nagkakaroon ng spike sa kanilang energy. Now, ang atin pong mga kaibigan na bansa, kagaya ng UK at Europe, nagkaroon sila ng restriction pagdating sa hidden sugars. Pero dito po sa Pilipinas, pati sa US, medyo loose ang atin pong regulations at mga batas tungkol sa prohibition ng loose sugar in milk formula. So what is the best? Ito raw ang hanapin ninyo. Hanapin po ninyo yung lactose as the primary or second ingredient sa milk formula ng mga bata. Pangalawa,
Pag may nabasa kayong corn syrup solid or sucrose as primary carbohydrate, nako, iwasan nyo po yung mga ganyan. And also, be careful with maltodextrin, no? Tsaka yung binanggit nating ibang mga sugar dahil it might cause allergies among kids. Kaya for more educational info, puntahan po ninyo ang inyong mga friendly pediatricians in your neighborhood. Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Ingat!